At dahil dito sa pag ni Moses, sa pagsunod niya sa Panginoong Diyos, binigyan siya ng mahabang buhay. Binigyan siya ng 120 days na ano. At ang kinakaano ko pa dito, nung pinag-aaralan ko, grabe pala yung pagkamatay ni Moses. Nung namatay si Moses, malakas, hindi siya namatay ng mahina. Hindi katulad natin na parang mamatay tayo, sobrang mahina na, may sakit. Tapos yung ano din niya po, namatay din siya na hindi malabo ang mata. Namatay siya na malinaw. At ano pa nun, ang nag-bury sa kanya, ang naglibing sa kanya nung namatay siya, ang ating Panginoong Diyos. Kasi nagpunta po siya sa Moab. Tapos ipinapakita po sa kanya ng Diyos yung promised land. Siguro po, tinuturo niya kung saan yung kanilang yung ibibigay sa kanila na lupain. At nakikita po natin yung sa Deuteronomy 34, verse 5 to 7. Check po natin. Deuteronomy 34, verse 5 to 7. Sa gayon si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. At kaniyang inilibing siya sa libis na lupain ng Moab, na nasa tapat ng Bet-yor. Ngunit sinumang tao ay hindi nakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Si Moises ay may 120 taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kaniyang matay hindi lumabo, ni ang kanyang lakas ay lumina. So, grabe pa yung pagpapalang ibinigay ng aking Panginoon Diyos kay Moses. Ngayon ko lang na-realize na sobra palang yung kapalit ng kaharian, kayamanan, walang-wala pala yun sa ibigay sa kanya ng Panginoon Diyos. Kasi, di ba, kung tayo mamatay, kasi alam naman natin, maghihirap tayo bago mamatay, ganyan. Lahat dadanasin, lahat bibilhin mo yung maintenance, lahat bibilhin mo yung mga gamot para lang makasurvive. Magpapacheck up ka sa doktor, magpapagamot ka. Pero si Moses namatay siya ng malakas yung katawan, malakas yung kanyang pandinig. Siguro malakas din yun kasi syempre sabi dito hindi siya nanghina, never siyang lumabo yung mata. So ito po yung mga example na sa Bible na gumawa sila ng decision sa buhay nila na nakakalugod sa Panginoong Diyos, at yun naman ay sinuklayan ng Panginoong Diyos. At ang sukli yun ay sinatawag na buhay, di ba? Tapos yung kung sinasabi doon sa Deuteronomy, yung kung ang pipiliin mo naman ay yung kamatayan, katulad ng pinili ni Adam and Eve. May mga decision talaga sa buhay na sinasabi dito na kahit hanggang sa susunod na henerasyon, sa susunod na mga tao na susunod sa atin, yun yung magiging apekto sa buhay nila. Choice, yung kung dito, ito nga, ang sinasabi po dito kay Moses, give up royalty and luxury in Egypt to follow God's call and identify with the enslaved of Israelites. Ang lesson, good honor, sacrifice, obedience for His greater purposes. So kung maano po natin, parang kung i-analyze natin yung verse po dito itong verse na ito, kung susunod pala tayo, may posible na mas mahaba pa yung ating magiging buhay dito sa lupa. And then, ito nga po, God wants to be choose wisely. And so, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mamili tayo ng mga bagay na makakabuti sa atin. So dapat ang ating piliin ay kung makakabuti sa ating sarili, makakalugod
100% sa Panginoong Diyos, at sa lahat, hindi lang ikaw yung makakatanggap ng blessing ngayon, kundi pati yung mga descendants mo. At sa Proverbs ko, at sinasabi dito sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Tagalog po naman, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang tuturo ang iyong mga landas. So, kapag po nahirapan tayo, maglaan tayo ng panahon para mag-consult sa Panginoon. Pwede tayo mag-pray para lang makapamili ng isang bagay na makaka-apekto sa ating buhay. We can in the scripture, ngayon naman, may internet, pwede mo research yung mga kunwari, Bible verses about faith. Kasi kung para dati, mahirap dati, so nag-isa-isa na ito. So yun yung i-consider natin na mag-ano tayo sa Panginoon, na sumangguni tayo sa Kanya. Kasi minsan kasi pag may problema tayo, hindi kasi tayo nakakapag-isip ng mabuti. Hindi tayo nakakapag-isip sa buhay ng tama. Kaya kung minsan, sa halip na mapabuti tayo, mas napapasama pa tayo. Tapos may naano nga po ako dati na isang teacher, sabi niya, hindi ko yung exact na sinabi niya mag-reflect sa mga kabataan. Kasi sa kabataan ngayon, parang elementary pa lang, high school, parang gusto na agad magka-boyfriend, girlfriend. So ano ba yung ano yung maging aral doon? Sabi ng mga magulang mo, huwag mo nang mag-boyfriend and girlfriend kasi hindi yan makakabuti sa'yo. Yung mga kabataan kasi parang mahirap yan maunawaan, inuunan nila yung puso, sabi puso. Tapos sabi ng picture na yun, ang isang tao naman kasi magkakaroon din ng baby. Magkakaroon din siya ng anak. Huwag mo lang gawin ngayon kasi hindi pa yung right time. Merong mas magandang panahon na ibibigay sa iyo ang Panginoong Diyos sa tamang panahon. Katulad doon, kung gusto mong mag-boyfriend at saka girlfriend, di magpursige ka muna mag-aral. Magpursige ka na mag-work. Ipakita mo sa parents mo na ikaw isang responsabling tao. Kaya hahangarin ako sa mga nagkakaproblema ng gano'n kasi mayroong mga tao na talagang nakakatayo dahil sa mga pagkakamali nilang nagawa sa kanilang buhay, sa mga desisyon ng buhay. Pero may iba naman na dahil sa pagkakamaling yun, nagkakaroon sila ng problema sa pamilya, nagkakaroon ng problema sa Panginoon, kung minsan nakakalimutan ng magsamba, nagkakaroon ng hati. Nahahati ba yung kanyang katawan na maraming iniisip. Kaya ang maganda mga kapatid, tayo ay nahirapan mag-decision sa buhay. I-consider natin na makipag-usap tayo sa Panginoong Diyos with prayer, reading scripture, yung mga kung gusto mo, i-ask mo yung mga preacher na nandyan na makakapagpayo sa'yo ng maganda. And ito, the pull of the flesh versus the will of the spirit. Di ba sinasabi nga na malakas talaga ang hatak ng katawan, malakas ang hatak na itong laman na ito kaysa dun sa kagustuhan ng espiritu. Na kung minsan, gustong-gusto mong gawin yung mga bagay na yun na makakapagpaligaya sa'yo, makakapagpasaya, pero kung minsan kasi yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo,
ay hindi kalugod-lugod sa Panginoong Diyos.